Hey, it's me, MC Melor, and welcome to my channel. Kung first time mo sa channel na to, dito pinag-uusapan natin ang tagumpay at pag-asenso. Kaya naman, meron akong ituturo sa inyo ngayon na 10 paraan para mag-level up ang business mo. If you are part of a online business, merong 10 techniques kung paano mo palalaguin itong negosyo na to. Kung paano ka lalago, especially on your first week o kung i-consider mo na bagong week ito ulit, ito yung tamang simula. So, here are 10 simple steps para ma-help ka o matulungan ka ma-jumpstart yung business mo for the next 7 days. Okay? So, let's head into it. Step number 1, use products regularly. So, kung bakit ito yung number 1, kasi syempre pag nagnegosyo ka, kinakailangan na matry mo yung produkto mo at ikaw mismo ay produkto ng produkto mo. A lot of people, kung bakit sila nahihirapan na i-push yung kanilang business o i-share yung kanilang business because hindi nila alam kung ano yung epekto ng produkto sa kanila o ano yung magiging dating ng produkto sa kanila. Maraming tao nagsishare, naging salesman lang, hindi naman nila first-hand na experience. So, how can you expect your business to grow if you yourself is not a customer of your business? Diba? Kumbaga, having a first-hand testimonial, magiging malaki yung impact nito sa magiging produkto mo o magiging customer mo na gumagamit ng produkto mo. Pangalawa, syempre, being able to answer kung ano yung experience mo dun sa mga products na to, makakatulong yon dun sa mga tanong ng customers mo. And syempre, diba, yung mga before and after photos, magagawa mo yan. So, again, lahat ng yan wala kung hindi ka gumagamit ng produkto. Pangalawa, you need to educate yourself constantly. No, learn something new every single day. Importante na tayo natututo ng bagong bagay every single day. Yan ay isang tanda ng ating paglago sa ating negosyo. Laging tatandaan na nagsimula ka ng business, maaaring wala kang alam o kakapiranggot yung nalalaman mo. And it doesn't stop there. Or it shouldn't stop there. Kahit kakapiranggot yan, pwede mong palaguin ang iyong kaalaman sa negosyong ginagawa mo upang mas lalo kang kumita ng malaki. The first step in earning is by learning. Lagi natatandaan niyo, the first step in earning is by learning. Kailangan ganyan. So yung mga malalaking mga negosyante talagang alam nila kung ano yung ginagawa nila. So ano yung mga techniques paano ka makakapag-educate ng mga bagay tungkol sa negosyo mo? Paano ka ma-educate ng mga bagay sa tungkol sa negosyo mo? Papasok dyan yung number 3. Okay? Number 3, spend as much time as possible with your coach or with your mentor. So, your coach or mentor is a vast source of knowledge, di ba? Marami po kami mga experiences, marami ng experiences yung mga coaches ninyo na po pwedeng ituro at itulong kaagad sa inyo. Kumbaga, yung mga bagay na dadaanan mo pa lang, dinaanan na namin yan. Yung mga rocky road na dinaanan namin, yung mga dinaanan namin ng lubak-lubak, rejections, discouragements, and mga mistakes and errors, hindi mo na kailangan pagdaanan yun kung makikinig at lagi kang sasama sa amin. Ika nga, yung daanan namin na lubak-lubak, yung dinaanan namin na masukal, pinatag na namin, nilagyan pa namin ng red carpet, lalakaran mo na lamang. So, constant communication with your coach and mentor, uh, bukod sa constant communication, constant spend of time, diba? Consistently, dapat meron ka talaga nilalaan na oras na i-spend mo para sa coach and mentor mo. And pangatlo, constant consolidation ng mga plano. Lagi mong i-consult sa mga coaches and mentors mo yung plano mo. Okay? So that's number 3. Number 4, start making a prospects list and reach out to a minimum of 10 people each day. Minimum yun. Diba? Kung part-timer ka sa negosyong ginagawa mo, minimum at least 10 people yung ma-sharean mo ng business mo. Ma-inform mo sila na meron kang negosyong sinimulan, ma-inform mo sila na ma-invite mo sila to see the business,
diba? Or to join you sa business, kailangan yun, no? Bakit? Kasi siyempre, hindi mo malalaman kung magtatagumpay ka ba sa negosyo na to kung hindi mo naman i-work out o susubukan man lang. And by inviting 10 people a day or by sharing your business to 10 people a day, lumalawak yung exposure ng negosyo mo. Lagi nyo tatandaan that the bigger the exposure that we have, the bigger the chance na merong mag-join sa business natin. The bigger the exposure that we have, the bigger the chance na merong mag-entertain sa ideas natin. Merong magpa-participate dun sa gusto nating mangyari. Diba? So, making this prospects list is very essential. And pagka dinadagdagan mo pa ng dinadagdag to everyday, talaga naman, no? Patuloy yan na patuloy na hindi matatapos talaga yung reach ng business mo. Walang kinaiba yan sa kaibigan mo na nag-open ng karinderya o nag-open ng restaurant sa ganitong lugar. Nung napadaan ka sa lugar na yon, diba? Malayo ka nakatira, pero napadaan ka, naalala mo ngayon na, uy, yung kaibigan ko dito pala nagbukas ng restaurant niya. Madaanan nga. Diba? So, pero kung hindi ka in-inform ng kaibigan mo na nagbukas pala siya ng restaurant doon sa area na yun, hindi mo malalaman. So, kaya ganun din tayo. Kailangan lagi natin sinishare yung business natin. Then, number 5, care for your downline. So, tayo ay mag-alaga ng ating mga business partners natin. So, kumbaga, sobrang dami mong pwedeng gawin na to. Pero, ano ba yung mga common simula na pwede mong gawin on how to care for your business partners? So, number 1 is to maintain regular contact. Dapat lagi kang nanga-update. No? Ikaw yung dating ina-update ng iyong coach at ng mentor. This time, ikaw naman yung nang-a-update. Lagi kang nakikipag-usap. Especially kapag nagsisimula pa lang yung mga business partners mo. So, i-offer mo rin o i-send mo rin sa kanila yung mga online videos natin, just like this one na pinapanood mo, yung mga trainings natin in the past, pwede mong ipapanood sa kanila, or i-undergo mo sila ng mga catch-up sessions natin. Talagang turuan natin sila ng mga basic. Pwede rin naman na, since mga business partners mo na yan, pwedeng bigyan mo sila ng incentives, o bigyan mo sila ng mga libreng produkto, o i-push mo sila na ma-awardan so that mabibigyan sila ng recognition ng grupo at ng company. Diba? So, speaking of event ng company, pwedeng ang incentive mo sa kanila, mga free admission sa company, di ba? Yung mga company events natin na may ticket, ililibre mo sila ng ticket. So, ang daming paraan to show that you care, di ba? Basta lagi nyo tatandaan to, the people don't care how much you know until they know how much you care. So, the more na maparamdam natin that we care for them, the more na mas mataas yung chance na mamomotivate natin sila to really stick with us sa business. So, number 6 is we duplicate. So, kung kanina we care for our business partners, number 6, we duplicate our business partners. So, ano yung ginagawa natin doon? We duplicate them by teaching them the basic. No? Kailangan turuan natin sila ng basic. Turuan natin sila kung paano umattend ng training, turuan natin sila paano i-workout yung business, paano palaguin yung sarili, at ano ba yung mga mindset and skills na kailangan nilang matutunan. So, magiging matyaga tayo. Kung paano tayo natulungan ng ating mga coaches and mentors, itutulong din naman natin yun sa ating mga partners. Okay? Number 7, create in your mind, no? And in your actions, create a large team. So, importante na meron tayong paglago sa negosyo natin. Dapat nadadagdagan yung team natin. So, if your business is running with the same amount of people, same faces yan, hindi kayo lumalago, medyo mahihirapan kang kumita ng malaki sa pagnenegosyo. Importante na lumalaki yung team mo, nag-expand yung negosyo mo. Kaya, never stop recruiting, never stop sponsoring people, never stop sharing your business idea. Number 8, focus on your business partner's needs. Diba? Baka mamaya kasi, hindi ka nakafocus sa needs nila, marunong naman pala siyang gumawa ng prospect list, kaya lang, ikaw, turo ka ng turo about prospects list, hindi mo na mamalayan, ang kailangan na pala niya is how to share the business or how to invite. So, kailangan alam natin, di ba?
o ano ba yung status. Mamaya minomotivate natin yung business partners natin. Kaya lang, hindi naman pala niya kailangan ng motivation. Talagang motivated na siya. Kaya lang, hindi lang siya marunong. O skills pala yung kailangan niyang matutunan. O kaya naman, turo tayo ng skills. Meron palang pinagdadaanan yung partner natin, yung business partner natin. So, kailangan alam natin yun. So, we try to talk to them and, diba? Kung ikaw naman yung business partner, when you talk to your coach or your mentor, sabihin mo naman kung ano yung needs mo. Diba? Ano yung mga pangangailangan mo. And then, of course, 9 is you need to set daily, weekly, monthly, semi-annually, and annual goals. So, ano yung mga daily goals na sineset mo? In your calendar, ano yung mga actions, no? Ano yung mga actions na gagawin mo for this day? Ano yung dapat ma-accomplish mo for this day? Sa weekly goals naman, gaano kataas dapat yung performance mo? Ilang sign-ups, ilang activations, ilang pay-ins yung nakukuha mo? And on a monthly basis, based to sa awards natin, ano yung mga awards na dapat makukuha mo sa team natin? So, importante na nalalaman natin yun. And of course, semi-annually and annually, company awards, ano na yung rank na hinihit mo sa company or saan mo gustong dalhin yung team mo. And of course, number 10, action. Go out there and do it now. You act. Importante, no? Sa lahat ng sinabi ko, is you act. Hindi po pwede na alam nyo lang, pero hindi mo i-apply. So, the most important ingredient here is action. The quicker na ikaw ay sumubok at umaksyon at gumawa ng bagay na dapat mong gawin. So, yung mag-aral ng business, aralin yung produkto, aralin yung sistema. The more na mabilis ka mag-apply ng mga bagay na to, the more na inaaral mo, the more na wino-workout mo yung business, the more na mas mabilis mong makukuha yung resulta mo. Remember this yung hindi pag-take ng action, not taking action is the number one reason for failing at anything in life. Kahit saang aspeto ng buhay. Pag hindi ka umaksyon, nag-isip ka lang, nagdesisyon ka lang, pero hindi mo inaksyonan, wala rin mangyayari. Gusto mo ng successful na relationship, kailangan mo aksyonan yon. Gusto mo ng successful sa physical health mo, kailangan mo aksyonan yon. Gusto mo ng successful family, kailangan aksyonan mo yun. Gusto mo maging successful sa business, kailangan aksyonan mo yun. So in anything that we do, importante yung action natin. So from the mind, we will feel it and we will act on it. Hindi po pwedeng naisip mo lang, na-excite ka lang, tapos wala namang action. So yan yung mga importanteng ingredients paano magiging successful. God bless you. I hope marami ka natutunan sa video na to. I-share mo tong video na to sa mga business partners mo and I hope na makatulong din ako sa kanila. Alright? God bless you and see you at the top.